Lako na po tayo sa mensahe ng ating Panginoon. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa 1 Peter chapter 1, verses 3 to 5. Hiniling kong muli tayong tumayo at muli kong babasahin ang salita ng Panginoon sa New International Version. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita natin po nabasa. Mula po sa talatang ito ay nais ko pong bigyan ang paksa ng mensahe ng Panginoon, our inheritance in Christ. Yung ating mga mana sa ating Panginoong Hesukristo. Sino pong may mana dito? Sino pong mga may minana sa kanilang mga magulang? Dito po sa ating binasa, Apostle Peter encouraged believers by reminding them of the living hope they have through the resurrection of Jesus Christ. At ipinakita din dito ni Apostle Pedro yung inheritance, yung mana na kung saan ay inihanda ng ating Panginoong Diyos para sa kanyang mga anak. At ang manang ito ay ipinakita din ni Apostol Pedro na ang manang ito, ang inheritance na ito, ay hindi basta-basta nawawala, hindi basta-basta nasisira, kundi ito po ay secure because of God. At ang manang ito, ipinakita ng ating kapatid na Apostol Pedro, ito ay nakalagay sa langit. At in the future, ito'y ihahayag ng ating Panginoon. At tiniyag din ni Apostol Pedro na ang mga mananampalataya na patuloy na maglilingkod sa Panginoon ay tatanggapin nila ang manang ito na ipinangako ng ating pong Panginoong Diyos. At kapag sinabi po natin inheritance, ano ba ang ibig sabihin ng inheritance? Inheritance generally means something passed down from someone, usually after he died. Kapag sinabi natin inheritance, ito yung isang ipinapasa, ipinibigay ng isang tao sa isang tao pagkatapos nilang mamatay. Yung iba nga, mayroon silang last will and testament. Yung iba naman ay ibinibilin na lamang kung ano yung kanilang mamanahin. It can be money, it can be property, it can be positions na matatanggap ng sinumang magmamana sa iiwan ng mahal sa buhay. But in a spiritual point of view, in the Bible, especially in 1 Peter chapter 1, verse 3 to 5, ang inheritance na sinasabi po dito ng ating kapatid na apostol, ang manang tinutukoy niya dito, it means the eternal blessings and promises that God gives to His children. Sa sino mang naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. At ang manang ito, this includes, napapaloob ang mga manang ito na binabanggit ng banal na salita, eternal life, a home in heaven. Sino pong walang tahanan dito?
Sino pong walang sariling tahanan dito, sariling bahay dito? Ang hirap pong makitira. Naranasan po namin nangungupahan. Kababayan mo pa lamang, may utang ka na naman. At sometimes, madili yung pambayad, andyan yung kasira, andyan yung may-ari, andyan yung nagpapaupa, galit na galit. Kala mo hindi ka nagbabayad, tatakutin ka bang papadlakan? Tatakutin ka bang kung hindi nyo kayang magbayad, lumayas na kayo at ipaupa ko sa iba? Naranasan po namin yon. Hanggang napunta ng Tarlac, still nangungupahan pa rin. Kung saan-saan umuupa. Bago pupunta sa isang lugar, maghanap muna ng bahay na matitirhan. Ang tinatarget namin noon, hindi baryo, town proper mismo. Kasi para sa gawain ng Panginoon. Mangungupahan, magbubukas ng gawain ng Panginoon. At kapag naging maayos ang gawain ng Panginoon, ibibigay sa ibang pastor. Aalis na naman, pupunta na naman sa isang bayan, maghanap na naman ng makuupahan. Ang hirap po. But, may pangako po ang Panginoon, yung inheritance natin na tinutukoy niya dito is a home in heaven. Hindi ka na kailanman mangungupahan sa tahanang inihanda ng ating Panginoon. Sunod na mamanahin na inheritance na tinutukoy dito is living in God's presence forever. Sino na pong nakakamiss kay Jesus? Sino na pong nakakamiss sa Diyos? Miss nyo na ba ang Diyos? Kung nag-miss nyo ng Diyos, well, anytime pwede na kayong mauna. Kasi makakasama muna forever ang Panginoon. Pang-apat na inheritance na tinutukoy po dito is freedom from sin, freedom from suffering, and freedom from death. Kalayaan mula sa kasalanan, kalayaan mula sa mga suffering, at kalayaan mula sa kamatayan. Itong apat na to na mga inheritance na tinutukoy ng banal na salita ng ating Panginoon na ipinangako ng Diyos sa kanyang mga anak na talaga namang mamanahin nila ito pagdating ng araw. Pagdating ng panahon na kung saan i-reveal ng Panginoon ang lahat ng kanyang ipinangako sa kanyang mga anak. Ang tanong is, papaano inilarawan ni Apostol Pedro ang ating mga mana kay Kristo? Peter describes the nature and security of our inheritance in Christ. Inilarawan dito ni Apostol Pedro yung natura, yung kalikasan at katiyakan ng ating mamanahin kay Kristo. Number 1, verse 3. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Our inheritance is a result of God's mercy. Dahil sa habag ng Panginoon, magkakaroon ka ng mana. Hindi mo pinagtrabahuan ito, hindi mo pinagpaguran ito, but because of the mercy of God, dahil sa habag ng Panginoon, pinagkalooban ka ng mamanahin. Yung mamanahin yan, it is a new life. God's mercy give us new life. Yung habag ng Panginoon, binigyan niya tayo ng bagong buhay. At ang ating inheritance comes as a part of this new life in Christ. Kaya ka magkakaroon ng mana mula sa Panginoon dahil sa bago mong buhay na ibinigay ng ating Panginoon. It is a gift. It is not something na pinagpaguran mo.
It is not something na binigyan ka ng bonus ng boss mo, dahil nakita yung kasipagan mo, nakita yung pagpupursige mo. Hindi po yun ang ibig sabihin. But because of the mercies of God, sa ayaw at sa gusto mo, binigyan ka ng regalo. Ngayon, yung regalong yun, nasa sayo kung tatanggapin mo yung regalong yun ay binigay ng Panginoon. God's mercy give us living hope. Hindi lamang binigyan tayo ng bagong buhay dahil sa habag ng Panginoon, but binigyan pa niya tayo ng buhay na pag-asa. This hope is alive and active, not empty or uncertain. Ang pag-asang ito ay tiyak na sa panahon natin ngayon, ang Diyos ay aktibong gumagalaw, ang Diyos ay aktibong kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang Diyos ay patuloy na kumikilos upang ang kanyang mga pangako ay may isang katuparan, kaya gumagawa siya ng mga daan, gumagawa siya ng pamamaraan para ang isang tao ay matanggap niya ang regalong kaloob niya. May mga tao kasi na ayaw nilang tanggapin yung living hope na yan, yung buhay, yung bagong buhay na yan. Kaya ang Panginoon gumagawa ng paraan hanggang sa ma-corner niya ang tao, hanggang sa ma-recognize ng tao, kailangan niya pala ang Diyos. Pero masaklap kapag kinorner ka na ng Panginoon, yung nasa dulong-dulo ka na, doon kay corner ng Panginoon at saka mo lang maisip na, sasabihin, noon pa sana na binigyan ko ng time, ng panahon, ang Panginoon. He is actively working sa panahon po natin ang ating pong Panginoon. Minsan sa atin po, hindi natin nare-recognize yung mga bagay na yun na ginagawa ng Panginoon sa ating mabuhay. But this afternoon, you have the inheritance. Mayroon kang mamanahin dahil kay Kristo. Because of His mercy, karoon ka ng bagong buhay, and because of His mercy, nagkaroon ka ng buhay na pag-asa. Eh, sabihin mo nga sa katabi mo, may pag-asa ka pa. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawang nature ng ating mana sa verse 4a, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. Our inheritance is eternal and pure. Sa magandang balita Biblia, ang sabi po dito, na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa ito. Napakagandang mana yung ating mamanahin sa Panginoon. Ang mana niyan na ating mamanahin sa Panginoon, ipinakita dito na isang kayamanang hindi masisira, isang kayamanang walang kapintasan, at isang kayamanang hindi kukupas. Sino pong may gold dito? Yung mga rilo po ninyo, mga singsing, mga hikaw. Kahit sabihin pa po natin pure gold yan, pero pag tumatagal yan, may pagbabago. Pero yung mamanahin po natin dito na kayamanan, na pagkaliwanag na sinabi ng Biblia ay hindi masisira. Aalis lang tayo ng bahay. Sasabihin natin, no, pakibubulak yung pintuan. Sinisigurado natin kasi ayaw natin mapasukan ng magnanakaw. Baka ibaon, gigulgulin tayo at matakaw. But the Bible says, our inheritance, your inheritance, my inheritance is eternal
and pure. It is imperishable. Hindi kumukupas. Hindi nasisira. Unlike earthly things, our inheritance will never decay or die. It will last forever. And that gives us hope beyond this life. Amen. Yan ang nagbibigay ng ating pag-asa sa buhay na ito, na after this life, you will receive your inheritance in Christ, na kailanman ay hindi nasisira. It is undefiled. It is pure. It is free from sin. It is free from corruption. Na kahit pa anong gawin mo, hindi yan nasisira. Because it comes from God. It is unfading. It will never lose its value or beauty. Sa mga alahas po natin, habang pinupunsyap mo yan, bumababa na yung value niya. Binili mo yung singsing o yung kwintas, 50,000 pesos, pure, kahit paggaling sa punsyap yan, binili mo lang 50,000 pesos, kabibili mo lang, after 2 hours, babalik ka sa punsyap, ipupunsyap mo, 25,000 na lang yung sagad nila. Hindi mo na mabibinta yung halaga kung paano binili. Yung alas na yan, nag-depreciate kagad. Nawawala kaagad yung value. But, our inheritance in Christ, it will never, never, never lose its value. It will never lose its beauty. Why? Because this inheritance is eternal. This inheritance is pure, giving believers confident hope beyond worldly struggles. Sino man may mga struggles dito sa buhay? Lahat tayo may mga struggles, may mga pinagdadaanan tayo sa buhay. But, this afternoon, my beloved brethren in Christ, you have inheritance in Christ. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pangatlo na nature ng ating inheritance sa Panginoon, verse 4b. This inheritance is kept in heaven for you. Ang manang ito, ang sabi, ay pinakaiingatan sa langit para sa iyo. Sabihin mo nga sa katabi mo, para sa iyo yun. Number 3, our inheritance is kept safe in heaven. Sino pong mga mayroong vault? Sino ay? Ang sabi ng BDO, sabi niya, para mahikayat niyang tao na magdeposito sa kanila, we find ways. Sabi naman ng Metrobank, you're in good hands with Metrobank. Ang gaganda ng mga panghikayat nila sa mga tao. But sometimes, ang daming nagre-reklamo, nawawalan sila ng pera sa kanilang mga account. Naka-online banking pa sila, maya-maya nawala. Sino pong nakaranas na nawala ng pera sa GCash? Naranasan ko yan, nawala na ako ng pera sa GCash. Kaya kung titingnan natin, parang hindi tayo safe. Minsan magtago ka ng pera,
Sa loob ng bahay, sa kwarto mo, tinitingnan mo pa kung may nakatingin, di ba? Sa mga matatanda, ibabalot sa panyo, babalutin pa ng silupin. Ang daming mga balot, tapos itatago, para matiyak lang na walang nakakakita. Gusto natin maging safety yung ipon po natin. Kasi meron kang pinag-iipunan, meron kang pinaglalaanan, kaya ka nag-iipon, kaya ka naglalaan ng pera kasi meron kang pinag-iipunan. Ganyan din po sa Panginoon. Meron siyang pinakaiingatan na mana mo na yan ay para sa iyo. And this inheritance, it is stored not in Metrobank, not in BDO, not in BPI, not in Land Bank, but it is stored in heaven. Amen! Nasa langit ang manang ito. Kaya binabantayan ito ng Diyos para sa iyo. You see, yung mana mo, binabantayan ng Panginoon. Hindi basta-basta nawawala. Hindi basta-basta nananakaw. It is secure. God keeps it. Tinitiyak ng Panginoon na safety ang iyong inheritance sa langit. And nothing can destroy it. Nothing can take away it. Kasi mismo ang Diyos ang nagbabantay. It is a promise and a reality that awaits us in heaven. Naghihintay ang mana natin ito doon sa langit. Hindi dito sa lupa. Sa langit. Pang-apat at ang panghuli na nature ng ating inheritance. Verse 5. Who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Our inheritance is protected by God's power. Yung ating mana ay pinoprotektahan ng kapangyarihan ng Diyos. God's power is active in our lives. God is actively protecting believers, and this protection is continuous and personal. Patuloy na iniingatan ng Panginoon ang kanyang mga anak. Personal ng Diyos ang nag-iingat sa kanyang mga anak. Dahil meron siyang binabantayan mana mo na naghihintay sa langit. Para pagdating natin doon, pag-uwi natin doon sa tunay nating tahanan, then there are millions of angels na sasalubong sa atin. At doon sa dulo, andon nakaupo ang iyong tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, kasama niya ang mana na kanyang ibibigay sa iyo. God's power protects us through our faith. Yung kapangyarihan ng Panginoon, pinoprotektahan niya tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Napakaliwanag sa ating binasa that we are guarded through faith. Binabantayan tayo, binagwardyahan tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. And faith is the channel through which we receive God's protection. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon. God's protection power has a purpose. Bakit ka iniingatan ng Panginoon?
Bakit ka pinoprotektahan ng Panginoon? Meron pong layunin ng Diyos. Why you and me iniingatan, pinoprotektahan ng Panginoon? Why? Because our full salvation is still coming. That's why God wants to preserve us now. Kapatid, sa hapon ito, there's no reason na ikaw ay may mag-out. Walang rason na ikaw ay huminto sa paglilingkod sa Panginoon. Walang dahilan na ikaw ay sumuko sa paglilingkod sa Panginoon. Whatever pain, whatever struggles, whatever trials that you are encountering right now, kapatid, tandaan mo ito, that you have an inheritance in Christ. Ang mana mo naghihintay doon sa langit. In this life, sa buhay natin dito sa ibabaw ng lupa, punong-puno ng hinagpis, punong-puno ng mga tribulation, mga suffering na nararanasan natin. But tandaan po natin ang sinabi ng banal na salita ng ating Panginoon. Nararanasan natin ang mga bagay na yan. Why? Dahil hindi pa tayo umuwi sa tunay nating tahanan. Pero pagdating ng araw na tayo ay uwi sa ating tunay na tahanan which is in heaven, na inihanda ng ating Panginoon, then doon mo tatanggapin yung inheritance na inihanda sa atin ng Panginoon. Shall we all arise? Our inheritance in Christ is precious. Our inheritance in Christ is secure. Our inheritance in Christ is promise given through God's mercy and Jesus' resurrection. Our inheritance is eternal. Our inheritance is guaranteed by God's mercy. Huwag po nating sayangin yung pagkakataon. Hindi natin makamtan ang inheritance ito. Wala man tayong minana sa ating mga ninuno, sa ating mga magulang. Meron kaming minana, isang home lot, walang 1,000 square meter, walang nakatira. Andito kami sa Luzon. Yung kapatid namin na isa, nasa Mindanao din, pero nasa Ginsan, nagpapastor, walang nakatira sa home lot. Meron kaming farm lot. Ni minsan, hindi pa namin natikman, buti pa si Pastor Maribik, natikman niya yung bingay niya. Pero sa amin, ni anino ng bigas, ni anino ng palay, wala. Nakikinamba yung mga doon. But salamat sa Panginoon, this Word of God reminds me that you and I ay merong inheritance sa Panginoon. Kailanman hindi pag-aawayan na bawat isa sa atin may kanya-kanyang mana, pantay-pantay yung ating inheritance mula sa Panginoon. Hallelujah. Love you, Lord, for your mercy never fails me. Hallelujah. All my life you have been so, so good.
Oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Your voice. Yes, Lord. Hallelujah. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life, you have been faithful, Lord. All my life you have been faithful. Yes, Lord. Hallelujah. All my life you have been faithful. In every breath that I am breathing now, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life. All my life you have been faithful. Yes, Lord. Hallelujah. All my life you have been faithful. In every breath that I am breathing, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Brothers and sisters, habang inawit muli ang awit nito in a solemn way, pasalamatan mo ang Diyos sa mana na ipinagkaloob niya sa iyo na naghihintay doon sa langit pag-uwi natin sa tunay nating tahanan. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah. For your mercy never fails me. Meditate the message of the song. All my days. Meditate the goodness of God in your life. Hindi mo man pinagtrabahuan, hindi mo man pinagpaguran, but you have an inheritance from God. That is the free gift na binigay sa iyo ng Panginoon na mahal mo. At dahil sa kabutihan ng Panginoon, hallelujah. Oh, thank you, Lord, for this inheritance that you prepared for us. Thank you, Lord, for this inheritance. Of the goodness of God. I love your voice. Salamat, Panginoon. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of
Salamat. All my life you have been faithful. Salamat, Panginoon. Yes, Lord. Thank you, Lord, for this inheritance that is waiting for us in heaven. Hallelujah. Hallelujah. Wala man kaming mamanahing kayamanan dito sa lupa. Wala man kaming mamanahing malalawak na lupain dito sa lupa. Wala man kaming minanang kayamanan dito sa lupa. But Lord, meron ka palang inihandang mamanahin namin pag-uwi namin dyan sa lugar na inihanda mo, Panginoon. Oh, napakabuti mo, Panginoon. Napakalaki mo. Na despite of our sinfulness, despite of our weaknesses, O God, you prepare an inheritance for us. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Diyos. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Come on. Bigkasin mo ang pasasalamat sa Panginoon sa hapong ito. Pasalamatan mo, Diyos, sa iyong mamanahin. Ninihanda na ng Panginoon sa iyo. Kapatid, kung sa yung bibig, pasalamatan mo, Panginoon, because of His goodness, because of His mercy sa buhay mo. Hallelujah! 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 Oh, Jesus! Salamat, Panginoon! Salamat! Salamat, Panginoon! Salamat! Salamat po, Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat, Diyos. Salamat, Diyos. Hallelujah. Oh, salamat, Panginoon. Hallelujah. Oh, Jesus. Salamat po. Salamat, Panginoon. Salamat. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you for your mercy. Thank you for the inheritance, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Woo! Glory. Glory. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat. Panginoon, sa hapong ito, pinapasalamatan ka namin dahil ipinakita mo na meron kaming mamanahin na inihanda mo diyan sa langit, na pagkatapos ng buhay na ito, Panginoon, pagkatapos ng mga tribulations na ito, pagkatapos ng mga pagsubok na ito, pagkatapos ng mga pagkurusang ito, pagkatapos ng mga paghihirap na ito, Panginoon, our inheritance in heaven ay mararanasan na po namin. At hindi lamang yun, Panginoon, makakasama na namin ang aming Panginoong Kristo sa pangwalang hanggan. Panginoon, habang nandito pa po kami sa lupa, kung paano po ninyo iniingatan, kung paano po ninyo binabantayan ang aming inheritance diyan sa langit, hinihiling namin, Panginoon, ang iyong protection, patuloy mong ipagkaloob sa bawat isa po sa amin, Panginoon, wherever we go at anuman ang aming gagawin, Panginoon, iba yung pag-iingat ang iparanas mo sa amin. Hiniling namin ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, na patuloy na kumilos sa aming buhay. Salamat po ng marami. Salamat po sa inheritance na ito. Salamat ng marami. At patuloy mong panatilihin ang kapayapaan, kagalakan sa aming mga puso. In Jesus Christ, mighty name we pray. Everybody says, Amen. Palakpakan natin